Naramdaman mo na ba yung pakiramdam na sa wakas? Natagpuan mo na siya, ang taong nakakaintindi sa bawat sulok ng iyong kaluluwa. Isang salamin, pareho kayo ng paboritong libro, pareho ng musikang nagpapatibok ng puso, pareho ng mga pangarap na lihim mong itinatago. Sinasabi niya ang mga salitang nasa isip mo pa lang. Tinatapos niya ang mga pangungusap mo. Pakiramdam mo, iisa lang kayo ng isip, iisa ng kaluluwa. Pero mag-ingat ka, dahil ang salamin na ito ay may lamat. Ang perpektong refleksyon na nakikita mo ay isang bitag. Ito ang tinatawag na narcissistic mirroring, isang madilim na sining ng manipulasyon. Hindi ito paghanga, ito ay pagnanakaw ng pagkatao. Ang narcissist ay isang nilalang na walang sariling laman. Isang sisidlang walang laman, desperadong mapuno. At ang nakita niya sa iyo ay liwanag. Kaya't inaral ka niya. Bawat galaw, bawat salita, bawat takot, bawat pangarap, naging anino mo siya, sumusunod, kumokopya. Ginawa niyang sarili niya ang iyong personalidad. Isinuot niya ang iyong mga opinyon na parang damit. Inangkin niya ang iyong mga alaala na parang sa kanya. Sa simula, ito'y nakakakilig. Isang koneksyon na hindi mo pa naramdaman. Tila ba, hinubog kayo ng tadhana para sa isa't isa. Pero ito ang katotohanan. Hindi ka niya nakikita. Ang nakikita niya ay isang perpektong script. Isang blueprint para maging ikaw. Kapag nakuha na niya ang lahat ng kailangan niya, kapag perpekto na ang kanyang pagkukunwari, nagsisimula ang ikalawang yugto, ang pagwasak. Ang mga bagay na minahal niya sa iyo noon, ngayon ay mga sandata na niya laban sa iyo. Akala ko mahilig ka sa mga lumang libro, pero ang babaw mo lang pala. Ang iyong hilig, ginawa niyang kahinaan. Yang musikang pinapakinggan mo, sobrang dramatic. Grow up. Ang iyong emosyon, ginawa niyang kabaliwan. Ang mga pangarap mo, masyadong malaki para sa iyo. Ang iyong pag-asa, ginawa niyang ilusyon. Gagamitin niya ang iyong sariling pagkatao para ipamukha sa iyo na kulang ka, na mali ka, na hindi ka sapat. At dito na nagsisimula ang pinakamatinding pinsala. Nagsisimula kang magduda sa iyong sarili. Sino nga ba ako? Baka tama siya. Baka ang lahat ng inakala kong ako ay isang pagkukunwari lang. Ninanakaw niya hindi lang ang iyong mga gusto at ayaw. Ninanakaw niya ang iyong tiwala sa sariling pag-iisip, ang iyong koneksyon sa iyong sarili. Nagiging anino ka sa sarili mong buhay. Isang multo na gumagalaw ayon sa dikta ng iba. Dahil ang totoong ikaw ay ikinulong niya sa loob. Isipin mo si Maya. Isang pintor na puno ng kulay ang mundo. Ang kanyang mga obra, puno ng buhay at matitingkad na emosyon. At dumating si Leo. Isang kritiko ng sining na sa unang tingin ay humanga sa kanyang talento. Pareho tayo, sabi niya. Nakikita ko ang kaluluwa sa bawat stroke mo. Inaral ni Leo ang bawat kulay na gamit ni Maya. Ang bawat hugis. Ang bawat kwento sa likod ng kanyang sining. Naging matalik niyang kritiko at tagahanga. Unti-unti, nagsimula siyang magsalita para kay Maya. Ang ibig sabihin talaga ni Maya dito ay, ang inspirasyon niya para dito ay galing sa akin. Pagkatapos, sinimulan niyang baguhin ito. Alam mo, mas maganda siguro kung mas madilim ang kulay na ito. Masyadong masaya. Ang estilo mo, medyo luma na. Subukan mo itong bago kong ideya. Ang kanyang sining, naging sining niya na wala ang kulay sa mundo ni Maya. Hindi na niya maalala kung paano humawak ng pinsel nang walang boses ni Leo sa kanyang ulo. Nagduda siya sa sarili niyang talento. Ang pintor na minsan ay puno ng buhay, ay naging isang blankong canvas. Ninakaw ni Leo ang kanyang sining sa pamamagitan ng pag-angkin nito. Ninakaw niya ang pagkatao ni Maya. Paano ka lalaban sa isang kalaban na nagsusuot ng iyong mukha? Paano mo babawiin ang sarili mo mula sa magnanakaw na ikaw mismo ang ginagaya? Ang unang hakbang ay ang pagkilala. Ang pagmulat ng mata sa katotohanan. Ito ay hindi pag-ibig. Ito ay pananakop. Kailangan mong maintindihan na ang perpektong imahe na ipinakita niya sa simula ay hindi totoo.
Ito ay isang costume na hiniram mula sa iyo. Ang susunod na hakbang ay ang pagdistansya. Putulin ang koneksyon. Walang paliwanag. Walang huling salita. Dahil bawat salita mo ay bala lang na gagamitin niya laban sa iyo. Ito ang pinakamahirap na bahagi. Dahil sa pag-alis mo, mararamdaman mong iniiwan mo ang isang bahagi ng iyong sarili. At sa isang banda, totoo iyon. Ngayon, mag-isa ka na sa katahimikan. At sa katahimikang ito, maririnig mo ang isang boses na matagal mo nang hindi naririnig. Ang sarili mong boses. Ano nga ba ang gusto ko? Ano ang musikang tunay na nagpapasaya sa akin? Ano ang mga pangarap ko bago pa siya dumating? Ito ang proseso ng reclamation. Ang mabagal at masakit na pagbuo muli ng iyong sarili. Piraso bawat piraso. Huwag kang matakot kung sa simula, pakiramdam mo'y blanko ka. Normal yan. Isang blankong canvas ay hindi nangangahulugang walang laman. Ito ay nangangahulugang pagkakataon. Pagkakataong ipinta ang sarili mong larawan, gamit ang sarili mong mga kulay. Walang impluensya, walang paghuhusga. Maaaring ninakaw niya ang iyong refleksyon. Ngunit tandaan mo ito. Hinding-hindi niya mananakaw ang pinanggagalingan ng liwanag. Ang liwanag ay nasa iyo pa rin.